Magandang gabi po. Ang ating pagninilayan ngayong gabi ay ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 14, Talataan 25 hanggang 33. Ang pagiging tunay na alagad ni Jesus, isang buong pagsunod. Atin po munang pakinggan ang isang monologo na pinamagatang buong puso o wala. Sinundan ko siya sa gitna ng napakaraming tao. Hindi ko na din alam kung kailan nagsimula. Basta't narinig ko ang tinig niya. At parang hindi na ako mapakali. Pero, bakit parang hindi ko alam kung handa ako? Bakit parang mas mahirap ito kaysa sa inaakala ko? Sinabi niya, kung mas mahal ko ang pamilya ko kaysa sa kanya, kung ayaw kong pasanin ang krus na ito, hindi raw ako tunay na alagad. Mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang sarili kong buhay. Pero mahal ko din siya. O baka gusto ko lang ang mga himala, ang ginhawa ng kanyang presensya, ang seguridad na may Diyos na kasama. Pero hindi pala sapat ang gusto lang. Hindi sapat ang kalahating puso. Hindi sapat ang susunod ako, Panginoon. Pero wag ngayon. Wag kung mahirap. Wag kung masakit. Gusto ko sanang tumakbo. Bitiwan ang krus na ito. Maging isa na lang sa mga taong nakikiusyoso. Yung masaya lang. Walang pasan. Walang sakripisyo. Pero, kung hindi ko siya pipiliin ng buo, bakit ba ako susunod? Panginoon, turuan mo akong magbilang ng halaga. Turuan mo akong yakapin ang krus. Turuan mo akong magdesisyong mahalin ka. Hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Kahit may iwan ako, kahit masaktan ako, kahit mawalan ako, basta't kasama kita, sapat na. Buong puso o wala, ito ang aking oo. Ang mabuting balita ay nagpapakita ng seryosong paanyaya ni Jesus sa bawat nagnanais sumunod sa Kanya. Hindi sapat ang mababaw na pananampalataya. Hinihingi niya ang buong puso, isipan at buhay. Kailangan mas mahalin siya kaysa sa kahit sino at handang magpasan ng sariling krus. Tulad ng taong nagtatayo ng tore o haring nakikipagdigma, dapat pag-isipan ng mabuti ang halaga ng pagsunod. Ang tunay na alagad ay iyong handang magsakripisyo, tumalikod sa lahat ng umahadlang sa kanyang ugnayan sa Diyos at buong loob na maglakad kasama si Kristo. Kahit mahirap, kahit masakit. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali, pero ito ang daan tungo sa tunay na buhay. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagtatalaga. Inilalagay ni Jesus ang pagiging alagad sa tamang konteksto, higit sa pamilya, personal na kagustuhan, o pansariling kaginawahan. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay dapat higit sa lahat. Magpasan ng krus. Ang katotohanang hindi madali ang pagiging disipulo. Ang krus ay simbolo ng paghihirap, pagtitiis at sakripisyo. Hindi maaaring maging tagasunod ni Kristo ang ayaw harapin ang hamon ng pananampalataya. Ang krus ay bahagi ng ating paglalakbay sa pagiging isang alagad.
Maging maingat at mapanuri sa pagsunod. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang bukso ng damdamin. Ito'y sinusuri, pinagpaplanuhan at pinag-iisipan. Tinatawag tayong maging responsable at matatag sa ating desisyon. Hindi tayo pwedeng urong-sulong. Tanggapin ang kabuuan ng sakripisyo. Ang pagiging alagad ay pagtalikod sa sariling kagustuhan sa mundo at sa lahat ng bagay na humahadlang sa pagsunod kay Kristo. Hindi sapat ang kalahating puso. Ito ay usapin ng pagiging buo o ng pagiging wala. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, turuan mo akong sumunod sa iyo ng may buong puso. Palakasin mo ko upang pasanin ang aking krus araw-araw. Huwag mo akong hayaang mahulog sa tukso ng pagiging kalahating alagad. Tulungan mo akong talikdan ang lahat ng umahadlang sa iyong tawag. Amen. At para po sa ating pagdinilay, maaaring sagutin ang isa sa tatlong katanungan. Ano ang mga krus na kailangan mong pasanin bilang alagad ni Jesus? May mga bagay ba sa iyong buhay na inuna mo kaysa kay Kristo? Handa ka bang ipagpalit ang lahat alang-alang sa Kanya? Isa pong magandang gabi sa ating lahat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.